Na nga, yung mga maliliit na sisiw, lumulutang nga eh. Nung nakarang December, di ba nakita niyo sa vlog natin? Morning guys, so hapon na. So yun, nagdilig ako ng kamatis ko, yung maraming bunga. So wala na talagang pag-asa, mga kalingap. Patay na talaga siya. Wala na talagang pag-asa, di ba? Wala, namatay na talaga siya. Sobrang init, di ba? Dati sa vlog natin, medyo okay pa yung dahon niya, hindi pa masyadong malanta. Ito, lantang-lanta na. So, ayan o, ang daming bunga. Ang daming bunga, guys. Ayan. Yung isang tangkay niya, grabe. Ang daming bunga. Isang ganito niya. Tingnan mo yung isang sanga. Yung isang sanga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peraso, isang sanga lang. Kawawa ka naman. So naisip ko, kunin na lang yung mga kamatis kasi pwede ko pa itong lagay sa bagoong. So naawa talaga ako sa kanya kasi namatay siya sa sobrang init at sa sobrang dami ng bunga, So pero hindi siya masyadong kawawa dahil maganda yung mga lahi niya. Ayan o, mapuputi, antitigas pa. So ibig sabihin namatay siya na puno ng galak at nagkaroon siya ng bunga at namatay siya na yung mga bunga niya ay napakinabangan ko, mga kalingap. Sayang so kailangan ko ng pitasin. So, ang hindi maganda kung namatay siya na wala siyang iniwang mga alaala. Yung namatay siya na wala siyang bunga, tas hitik sa bulaklak, yun ang hindi maganda. Pero kahit papano, namatay siya, puno siya ng bunga. At may naitulong din siya sa atin. Napakinabangan ko. Kaya I'm sorry. Kuhanin ko na yung mga bunga mo. Yun. Pipitisin ko na. Kasi wala na eh. Sa isang tangkay, lagay ko sa baso. Sausawan ko ito mamaya ng isang tangkay, 11 na bunga. Kain mo yun. Grabe. Hindi na siya mabuhay, guys. Isang tangkay pa lang. Ayan, puno na yung baso sa bunga. May another pa. May iba pa. Ayan o. Wala na. Paalam kaibigan. Salamat sa mga bunga mo. Yan talaga ang buhay, guys. Pag hindi na kinaya, magpahinga. So ayan, yung namatay doon ng kamatis, puno ng kamatis. Ito yung nakuha natin. Sa isang puno, ganyan kadami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25. Yung mga anak niya sa isang puno. Haulong pa kung maraming pananim ako. Diba? So, kunin ko rin yung iba doon. Yung 4 na din bunga. So, ayan guys, tinarbis na natin kasi namatay na yung puno na kamatis ko. Ayan, harvest na natin to guys. So, ayan, may 3 akong nakuha doon sa, ayan o, kahit maliit, hinog na. B28 na o, diba, libre na sa panglamas. Diba, hindi ko na mabili yung panlamas na ganito. Kamatis. O, diba? So, naka-harvest na po tayo ng kamatis. Guys, good morning. So, ayan. Ayan. Nilinisan na nila JP at Tatay Bisay yung daanan. Kasi grabe, ang daming mahaba na yung damo.
Kagabi naman sinunog ko rin yan. Ba dati nilinis ko yan dyan. Ayan. Pero hindi naman namin pa yan lote. Sa iba na yan. Kaso sa gabi kasi pag dumaan dyan masyado nang masukal, mahaba na yung mga damo. Eh dyan pa naman kami dadaan. Kailangan linisan dahil baka mayroong kubra. Be, matuwa na yan si Papa Eds kasi yung harapan niya malinis na. Papa Eds, ayos na ka. Linis-linis lang at habang hindi pa naman ginagamit yung harap nila, kami muna ang gagamit dito, Papa Eds. Kaya pagpunta mo rito, malinis na rin. Sama sa Bisay. Pagpunta mo rito, magpais na ka ha. Ano? Kabuuan yan, sakop. Tulungan lang, tulungan. Ayan na guys, malinis na yung harapan ni Papa Eds. Ayan. Na guys, malinis na. So pagpunta dito ni Papa Eds, pagbisita niya dito sa lupain niya, malinis na ang gilid. Kasi nilinisan na ni JP at saka ni Tay Bisay. Ayan. Sigurado pupunta din si Papa Eds dito, dadalaw sa amin. Maganda na yung ano niya, gilid ng pinagawa niyang bahay. Bakod. Ayan, malinis na yung gilid ng lote. Bakod ni Papa Eds. Tiyak matutuwa si Papa Eds, mga kalingap. Pagdalaw ni Papa Eds dito, matutuwa siya at malinis na yung dito na side. Malinis na guys. Ayan. Diba, may maraming diyang mga dahon-dahon damo. Eh ngayon nabawasan na. Kahit paano nabawasan na rin. Ano guys, malinis na. Ayan. Malinis na dito. Kanina pa tong umaga, maghapon sila. Walang pahinga lang kain. Ilipat kasi nila dito yung mga manok yung bahay kasi paghahanda sa tag-ulan. Malapit na naman siya tag-ulan ng daet. September, tag-ulan na. Kaya lahat kasi ng manok, problema ni Tay Bisay. Kapag wala kami, may lakad kami, tapos siya lang mag-isa. Sabi niya, magkandara naman daw siya sa pag ng mga manok, kung saan niya ilagay. Kaya napag-isipan nila ni GP na gumawa ng ganitong kulungan, marami, tapos ilalagay dyan at saka doon. Kasi dito na side guys ay hindi po ito malalagyan ng tubig kasi medyo mataas dito dito magkaroon, diba, kawawa yung mga manok, baka mamatay. Yung una nga, yung mga maliliit na sisiw lumulutang nga nung nakarang December, diba, nakita niyo sa vlog natin. So ngayon dyan nila ilagay kasi itong lupa na ito at saka ito mataas na bahagi po yan. Wala pong dyan, hindi po yan matutubigan. Kaya ngayon pa lang naghahanda na sila. Ayan. Ba, malinis na. So ayan, thank you so much sa makapanood ng ating vlog, another update ng ating YouTube channel.
Thank you so much. Shout out sa lahat. Mga solid AG. Shout out. Mga ka-Idonatics. Shout out. Maraming salamat po. At shout out kay Ma'am Nance. Sa mga angel ni Jaypoy. Shout out. At sa lahat ng mga taong nagmamahal. At umunawa at sumusuporta sa aming mag-asawa. Maraming salamat po. At bago ko makalimutan ang lahat, shout out kay Nanay Susan. Mag-ingat ka po palagi dyan. Maraming salamat po sa inyo. At bye-bye po. At see you and my another vlog update in our life. Bye-bye. Tama ba yung English ko? Parang mali yun ah. Bye-bye. God bless.